Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinabi ni Rigor kay Tess na pagsabihan ng anak nitong si Tanggol dahil kapag hindi na siya nakapagtimpe ay sa rehas o sementeryo ang kapupuntahan nito. Ayon pa sa kanya na wala siyang anak na demonyo na gaya ni Tanggol, na siya naman daw nagmana sa kanyang amang kriminal. Nakita ni Santino si Tanggol na nagbibilang ng pera kaya laking gulat niya kung saan niya ito kinuha. Sinabi ni Tanggol na ipon niya yon dahil gusto niyang makaalis sa lugar nila at matulungan ang kanyang mama at loley. Bago pa man umalis si Tess ay narinig at napanood niya sa balita ang tungkol sa pagkakatakas ni Ramon. Kaya muling nanumbalik sa kanyang alaala ang mga panahong ginahasa siya nito. At ang binitawang salita nito na babalikan niya ito makalipas ang 9 na buwan. Nababahala naman si Olga dahil sa pagputok ng balita tungkol sa pagkakatakas ni Ramon. Ngunit kinalma naman siya ng kanyang papa dahil siya na umano ang bahala sa lahat. Bago pa man ang pagtakas ni Ramon ay plansyado na ang kanyang mga plano. Napansin naman ni Lola Tinding na umiiyak ang kanyang anak na si Tess, kaya tinanong niya ito. Dito sinabi ni Tess na ang lalaking gumahasa sa kanya 23 taon na ang nakakalipas ay nakatakas. Ayon pa kay Tess, natatakot siya na baka totohanin ni Ramon ang sinabi niya noon na babawiin niya si Tanggol. Kinabukasan ay pinaghanda ni Tanggol ang kanyang tropa. Dahil titira umano sila, umalis si Tanggol at ang kanyang tropa na pusturang-pustura. Yun pala ay dadayo na naman sila para mandukot. Dito nga nila makakasalumuha si Supremo na lingid sa kanilang alam na siya palang expert pagdating sa mga modus at pandurukot sa lugar ng Quiapo. Kaya marami pa tayong dapat abangan dito lang sa FPJ's Batang Quiapo.